Yan, magandang hapon mga kamukil, no? So, ang gagawin natin ngayon mga kamukil, kitchen counter, no? Ang ating gagawin, lababo. So, sa lababo mga kamukil, paggawa ng lababo, CHB pa rin ba yung mga ginagamit nyo? So, yan. Itong video na to mga kamukil, tutok lang hanggang matapos. May matutunan kayo dito kung paano gumawa ng kitchen counter na buhos na lahat, no? Pati yung ating pinaka side wall ng ating kitchen counter. So yan, kung napapansin nyo kanina mga kamukil, yung una kong ginagawa, sinusukat ko dun mula sa pintuan, no? Gusto kong maglagay ng opening dyan na maaliwalas pagdaan sa tao. 70 cm yung kinuha ko mga kamukil mula dun sa pintuan. And then pagkatapos sumukat ako sa flooring kung nakikita nyo, kinuha ko yung taas nya. So ang taas ng ating lababo ay 90 cm. So 92 cm ko dyan mga kamukil kasi may tiles pa tayo sa flooring. Alright, tapos ginuhitan ko siya mga kamukil yung 90 cm, no, na kinuha natin. Tapos ngayon, mula dun sa 90 mga kamukil, yan yung ginuhutin ko. Yan yung pinaka-finish na talaga natin sa ating lababo. 90 cm no, kasali na tiles. O, yan yung ginuhitan ko. And then, nagbaba ako mula sa 90 mga kamukil. Nagbaba ako ng 2 cm. Yan, 2 cm na yan yung ating mortar ng ating tiles na ilalagay. At dyan na din yung reference ng ating concrete flooring, no? So, pagkatapos ko na yung nakuha ng mga sukat mga kamukil, nilibil ko na siya dun sa kabilang kanto yan. Kung ano yung ginagawa ko sa kabila mga kamukil, ganun din yung dapat gawin dito sa kabila, no? Yan, 90 cm yung unang guhit ko, tapos baba ko 2 cm. Tapos dyan mga kamukil, bumaba na rin ako ng 80 cm. Balik, yun yung pinaka ilalim ng ating flooring, no? 80 cm. Yung kapal ng flooring ko mga kamukil, 3 inches yan. Right? So, ginuhita ko na siya. Yan. Kung ano yung ginagawa ko sa kabila kanina, yun din yung ginagawa ko ngayon. Yan, napapansin nyo, bumaba na ako ng 2 cm. Sa paggawa kasi ng mga lababo mga kamukil, kailangan nasa walling tayo mag-uuna. Yan yung pinakauna nating layout, at guhit mga kamukil yung pinaka-importante para hindi tayo mawala sa ating guide. May guide tayong susundan. Alright? Ngayon mga kamukil, dahil natapos ko na siya, ayan, napapansin nyo mga kamukil, 3 guhit yung nakikita nyo. Yung pinaka-ibabaw na guhit, yan na yung pinaka-finish natin, no? May tiles na yan. So yung pinaka-baba din mga kamukil, yung nasa taas, yun yung finish. Yung pinakababa din mga kamukil, yun yung kapal ng ating flooring. Okay, nasa 3.5, no? Yung ating flooring kasali na tiles. Okay, kung nakikita nyo mga kamukil, gumuhit na naman ako, di ba? So mula dun sa pinaka wall mga kamukil ng ating lababo, sumukat ako ng 3 inches dun. Yun yung magiging gusto kong kapal ng ating side wall ng ating counter na kitchen, no? So, madalas pag CHB mga kamukil, yung ating sidewall makikita natin is nasa 5 to 6 inches. Kasali na yung palitada dyan at saka tiles. Kasi nasa 4 inches na yung ating CHB na ginagamit. And then, matagal yun. Kailangan pa natin mag-plastering. So, nakikita nyo mga kamukil, nagsusukat-sukat ako. Yan mga kamukil, dinidivide ko na kasi 2 kitchen sink yung malalagay dito. And then, isang gas rinse, no? So, yung gas rinse mga kamukil, sa gitna ko nilagay. So isa sa pinakamahalaga mga kamukil na paggawa ng lababo, kailangan malaman mo kung gaano kalaki yung kitchen sink na ilalagay mo para ma-divide mo o mabigay mo yung saktong sukat at ma-plaster mo siya ng maayos kung saan mo siya ilagay. Alright, so yan na mga kamukil, dahil natapos ko na yung wall sa pag-layout. So ngayon, yung lapad na naman mga kamukil. So sa pagkuha ng lapad ng ating lababo, yung pinaka minimum talaga na standard ng lapad ng ating lababo is 60 cm kasi yun yung madalas na ginagamit natin o tiles na mabibili sa City Hardware. Pero kung gusto nyo pang laparan, pwede naman mga kamukil. Yan, so sa flooring tayo magkuha dahil nakuha ko na yung taas, kapal ng ating flooring, yung finish ng ating lababo, nakuha ko na siya, na-divide ko na siya lahat dyan sa taas. So yung lapad na naman yung ating kukunin. Dyan sa baba tayo kukuha mga kamukil. Gamit ko yung iskwala, tinapatan ko iniskwala ko yung guhit na nasa wall, no? Papunta dun sa 60 cm na sinukat ko sa flooring. Ayan. Nang nakuha ko na yung squareness niya dyan sa side wall natin, ginuhitan ko siya papuntang 60 cm. So, dyan sa baba mga kamukil, dahil 60 cm yung ating lapad, dapat yung side wall nyo dyan is nasa 57 cm lang mga kamukil. Kasi kapag isagad nyo sa 60 cm, pagkabit nyo mga kamukil, kailangan nyo mag-tik-tik o kailangan nyo kunan yung inyong flooring para magkasya yung ating tiles doon sa ating pinakapasya. So kailangan nasa 57 lang kayo. And then
pinaka-importante gawin mga kamukil, dapat dyan sa wall, pag sinusukat nyo, may 1 inches na kayo dyan na nakalaan para sa tiles sa siding. Right? So, yan na yung ginagawa ko mga kamukil. Napapansin nyo, may guhit na siya. Yan, paakyat. Yan yung layout natin sa uling. Yan yung layout ko sa lapad ng ating lababo, 60 cm. Papunta yan sa dulo mga kamukil. Squareness na po yan. Nakukuha na natin yan. Kung nakikita nyo, yung distansya ng ating mga guhit. So, yan. Tapos na yun mga kamukil, no? Dahil natapos na yun natin nakukuha mga kamukil, pag layout, lapad, kapal ng flooring, taas ng ating lababo. So, yung sunod kong ginagawa mga kamukil, nagsusukat na naman ako sa spacing ng ating bakal kasi gaya na sabi ko, buhos to mga kamukil. Kaya, importante na masukat natin yung spacing ng ating mga bakal. Right? So, nang nasukat ko na siya mga kamukil, gamit tayo ng drill bit na malaki. Kung ano yung bakal na ilalagay natin dyan, kailangan may kaliitan yung ating drill bit para pagpasok ng ating bakal is mahigpit siya. So yan, napapansin nyo mga kamukil, magkapareha yung spacing ng binutasan ko kasi dyan natin ipapasok yung mga deform bar na gagamitin natin upang mapatibay ang ating flooring. Right? So yan na yung forma niya mga kamukil. Na-draw na natin, na-iguhit na natin. So yan na lang yung sundan natin. So importante sa trabaho mga kamukil, mga ganito layout. Right? Nakikita nyo mga kamukil, nakalagay na ako ng bakal sa pinaka side wall natin. Ngayon, papakita ko naman sa inyo kung paano yan gagawin. Una mga kamukil, kailangan may guide yung mga butas nyo, matuwid yan mula dyan sa walling papuntang flooring. Okay? So una nyo gagawin, kailangan may bakal kayong ilalagay sa pinaka flooring kasi yun yung hahawak sa bakal na patay nilalagay natin dyan na hindi siya ilulubog. Yun yung pinaka stopper niya, yung bakal na sa flooring. And then pangalawa ko nilagay mga kamukil, yung pinaka taas, pinaka top deform bar natin. And then pinatayuan ko siya ng deform bar natin sa pinaka dulo ng ating lapad ng ating lababo. Ayan. So 57 cm yan mga kamukil yung ating side wall na ginagawa. May 3 cm na kulang. So yun na lang hahabulin natin paglagay natin ng fascia. Tamang-tama yan mga kamukil, hindi na tayo magtitik-tik. So ibig sabihin yung 60 cm natin na tile sa flooring, may nakalaan na doon para paglagay natin ng ating fascia doon sa gilid ng lababo mga kamukil, yung sinasabi nating fascia. Ayan, nakikita nyo. Gamit ako ng level bar para makuha natin yung pantay na nakapahiga na bakal. And then, nilibel ko din yung nakapatay na bakal para makuha natin yung tuwid. So, pwede natin yung gawing mga kamukil na guide na rin. So, mamaya makikita nyo. Ayan, yung spacing ng ating bakal, napaka-importante yan. So, patuloy lang ako dyan sa paggawa mga kamukil dahil gusto ko sanang matapos ngayong araw na to mabuhusan. Alright? O ngayon, dahil natapos na siya mga kamukil, ang susunod natin gagawin, papasukan na natin lahat ng mga butas na nasa pinaka-center, no? Kumbaga, ito yung pinaka-center na poste ng ating lababo. So, sa bakal naman mga kamukil, dahil yung tayo ng ating lababo is 90 cm, magputol ako dyan ng mga kamukil lampas ng 100 cm. And then yung lapad ng ating lababo is dahil 60 cm siya, pumutol ako ng 65 cm mga kamukil. Yung 5 cm mga kamukil, yun yung ating ibabaon. Ngayon, dahil buhos ng mga kamukil, kailangan nating lagyan ng forma. Sa paggawa ng forma mga kamukil, ayan kung nakikita nyo, yan yung gagawin. Sa pamamagitan po ng ating guhit mga kamukil, nakikita nyo, yun na lang yung aking sinusundan-sundan, yung mga guhit na yan. Dahil naka-eskwala na yun, no? Nakahulog, nakalibil. So, susundan na lang natin yun. Papansin nyo, yan o, yung ating forma. Diba? So, mga use na po yan, mga kamukil, no? Ginagamit lang natin. And then ngayon, para hindi kayo mawala, dahil yung kapal na gusto ko dyan palabasin mga kamukil is 3 inches, gumamit ako ng guide, no? Puto lang kayo 3 inches na kahoy, di ba kaya deform bar? So, yun yung ipasok nyo sa gitna para magkapariha po yung kapal ng ating flooring. Kasi kung hindi nyo gagamitan ng ganyan mga kamukil, baka pagpako nyo ng pako doon sa concrete, gagalaw yung ating forma. So gulat na lang kayo pagbaklas, bakit manipis yung kabila makapal. So ayan na yung forma niya mga kamukil. Napakasimpleng gawin lang, no? O kanya-kanya diskarte, kanya-kanyang kaalaman sa construction po tayo mga kamukil, no? So nasa sa inyo na yan, sa mga marunong. Di po para sa inyo to, ito po'y para sa mga baguhan na gusto mag-DIY sa kanilang mga bahay. So yan, dahil okay na siya, nakikita nyo mga kamukil, napakasimple lang, di ba? So yan mga kamukil, kung napapansin nyo yung damit ko, grabe, sobrang basa na pala ng pawis, hindi ko man lang namalaya, no? So sobrang mga kamukil na matapos sana ngayong araw. So delikado pag palaging mangyari yan, no? Bubuhusan natin yan kung
pagkakalob ng Diyos na maayos yung katawan natin. No? Okay, so dahil nakalatag na tayo ng flooring mga kamukil, napakasimple lang. So kung CHB yan mga kamukil, malamang hindi po yan matrabaho bukas kasi hindi po pwedeng pakuan yung CHB kasi basa pa. Kailangan pa natin patigasin para mapakuan. Okay, dahil nakalatag na to ng flooring at may butas na tayo sa mga wuling natin para sa ating bakal, ipapasok na lang natin mga kamukil, no? Kung saan yung mga sa paggawa kasi ng lababo mga kamukil, may mga part na maiiksi lang yung bakal na ipapasok natin o ilalagay, no? Katulad ng banda sa kitchen sink natin. Pagdating sa naman sa abang ng gas rin, so may mga maliliit o maiiksing bakal yung malalagay natin sa pinakagilid. And then balik na naman tayo sa 60 cm o 65 cm yung cutting ko mga kamukil dahil nakabaon yung 5 cm sa konkreto. Right? So yan ang mga kamukil, yung kanyang finish. Okay? Total hindi pa pala finish mga kamukil, no? Yan yung kitchen natin, 75 cm by 40 cm. Yun yung gas range natin, 73 cm by 41 cm. So kitchen sink din yung pinakalas. Ito na yung pinaka-forma niya mga kamukil. Buhos na lang kulang mga kamukil bukas, no? At pagbabakal ng konti kasi hindi ko natapos kasi nagsahod tayo mga kamukil, kaya kailangan kong tumigil para mabalance yan, bigyan ng sahod yung ating mga kasama. Yan bukas tatakpan. Thank you mga kamukil, sana may nakukunan kayong idea sa video ko mga kamukil. Okay,